pagdating sa mga direksyon at instruction na ibinibigay sa akin, yung bilis-bilis ko lang napipick up at nagigets yung mga yan. Manong, saan po yung simbahan dito ni Pastor Marikawa? Yun bang simbahan na yun? Ganito, pumasok ka sa unang kanto. Tapos, diretso lang yun. Tapos, kumaliwa ka. At yun na, makikita mo na yung simbahan. Sige po. Salamat po. Pumasok sa kanto. Kumali. Ayun! Sigurado, ito na yun. Anong ginagawa mo dito, bata? Joke lang, hindi totoong nangyari yan. Pero totoo na madalas hindi ako sumusunod sa mga direksyon na ibinigay sa akin at palagi talaga akong naliligaw. At madalas magkaroon ng mga maling akala. Kagaya noon, nagkaroon ng balita na kuhaan daw ng libro sa school. So, pumunta kagad kami. Dala-dala yung mga papeles na kinakailangan, certificate of enrollment, resibo na nagbayad ka na ng 1,000 pesos, mga sigurista. So, nung nakarating na ako sa school, nakita ko agad doon yung mga kaklase ko na naghihintay doon sa labas ng pinto ng room na hindi pa nagbubukas. Kasi wala pa daw yung librarian. So, naghintay kami doon ng matagal, mga kalahating minuto. Kasi dumating naman kaagad yung librarian. Then, sabi nung kaklase ko, napapotocopy mo na yung resibo at certificate mo? oh my goodness! Ipapapotocopy pala? Ikaw, saan mo pinapotocopy yung sayo? Sa akin, dun sa paseroksa namin, dun sa sityo namin. Sa akin, dun sa kapitbahay namin. So, tinanong ko sila kung meron silang alam na pwedeng magpo-photocopy na malapit lang doon sa school namin. Then, sagot nila, Meron kaming alam, kaso malayo, dun sa bayan pa. malayo-layo rin yung bayan doon. Nakakatamad maglakad. Patay ako nito. Saan ako magpapapotocopy niyan? Kuya ako, may alam akong printing shop na malapit lang dito. At hulog ka ng langit, may babaeng mabait na cute na nagsalita. At sigurado ako na ginawa niya yon kasi siguro gusto niya na makausap ako. At itanong ko sa kanyang pangalan niya at magkakilala kami at magkatuluyan sa pahuli. Ang gwapo ka talaga. So, tinulungan niya ako at binigyan niya yung direksyon sa akin kung nasan talaga yung printing shop. At hindi ko may tatanggi na talagang cute siya, pabilog yung shape ng mukha at bilugan yung mga mata niya. At may pisngi na medyo chubby. Ang gagawin mo lang, dun ka dumaan sa kalsada sa kaliwa ng school natin. Tapos, pumasok ka dun sa kalsada na pataas. Then, kumaliwa ka naman sa may pababang kalsada. At makikita mo na yung printing shop sa may view near go. Pero pwede ka rin naman dun dumaan sa taas na kalsada kung gusto. Ikaw ang gusto ko. Joke lang, wala akong lakas ng loob na gawin yan. Sinunod ko lang yung sinabi niya, dumaan sa kalsada, sa kaliwa ng school, pumasok sa pataas na kalsada, at kumaliwa pagkatapos ng palusong na daan. At pagkatapos nun ay nakita ko na nga ang sinasabi niya na view near go. Nakita ko na nagtitinda sila sa loob ng mga gamit sa bahay katulad ng sabon, shampoo, delata, gatas at iba pa. Pero hindi ko na pinansin yun kasi may nakita ako sa loob na parang printer. So, inisip na maliit kong utak na, ay, sigurado ito na yung tinutukoy niya. So, pumasok ako sa loob at sinabing, papotocopy po. Grocery store to utoy, hindi pa potokapihan, dun sa kabila. So, itinuro nung may-ari ng grocery store yung printing shop na katabi lang nila, na ang pangalan ay Crazier. At noon ko lang rin naalala na sinabi nga pala nitong si ate girl na cute na Crazier nga pala ang pangalan ng printing shop sa may View Near Go. Ang pagkakaakala ko, yung View Near Go na talaga ang mismong printing shop. Tingin ka kasi ng tingin dun sa cute na mukha ni ate girl eh. Hindi ka nakinig ng maayos sa mga sinabi niya. Then, nung nakapagpapotocopy na ako, magkano po? 5 pesos lang, toy. Hehe. May barya po pa kayo dito? Wala rin toy eh. Saka mo na lang bayaran. Sige po. Salamat po. Huwag ko na kaya bayaran. Joke lang. Nangutang talaga ako sa kaklase ko para lang mabayaran siya. Inakala ko rin dati na sobrang tamis ng mga lemon. Kasi kapag kumakain ako ng mga candy at umiinom ng mga inumin na lemon flavor, matamis silang lahat. So noon nga, may nag-iwan ng lemon sa ref namin. Then sabi nung nanay ko, sa iyong kuya yan. So dahil kuya ko naman siya, kinuha ko na yung lemon. Biniyak ko siya na kagaya na nakikita ko sa TV at piniga ko yung katas niya sa bibig ko. At nung unti-unti nang natitikman ng dila ko yung lasa nun, mas maasim pa siya sa kalamansi. Na-disappoint ako nun. Sino bang mag-aakala na maasim pala ang mga lemon kung ang mga produktong lemon flavor ay matatamis? Ang tamis ng mga candy na lemon flavor pero yung tunay na lemon hindi. Nay, ang asim pala ng mga lemon. Ay naku,
Ang mahal ng bilihin. 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin para ba lagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! Nakala ko rin dati na kung ano yung nakadrawing sa balat ng produkto, automatic na dun gawa yun. Kagaya halimbawa yung delata ng corned beef, gawa siya sa baka kaya may nakadrawing na baka. At ang sardinas naman ay gawa sa isda, kaya may nakadrawing sa labas na isda. So, inakala ko na lahat ng produkto, ganun. So, noon nakita ko yung balat ng toyo at may nakadrawing na kalansay. So, naisip ko, ang toyo pala ay gawa sa kalansay? Maalat pala ang kalansay? Then, nung bumili ulit ng toyo yung nanay ko, pato naman yung nakadrawing dun. Hindi nakalansay. Maalat din pala ang pato? Magkasinlasa pala ang pato at kalansay? Maasim na pato. Maalat na pato. Maasim na kalansay. Maalat na kalansay. Maasim ang pato at kalansay na kulay green? Inakala ko rin dati na yung daing mag-aasawang isda. Bakit? Kasi magkakambit sila. Alam mo pala na nagkakambit ang mga mag-asawa. Siguro kung ano-anong mga nalalaman at napapanood. Sa aso ko nalaman yun. At nakikita ko noon na kapag ang mga aso ay nagkakambit, nagkakaanak sila. Kaya iniisip ko na mag-asawa talaga sila. Magkakambit o magkadikit plus mga anak, equals mag-asawa. Yan yung tumatakbo sa isip ko noon. So, nung bata ako, tuwing nakakakita ako ng daing, naisip ko na mag-asawang isda yun. Kasi bukod sa magkadikit sila, mukha pang babae yung isa at yung isa naman ay mukhang isang matapunong lalaking isda. So, iniisip ko talaga na mag-asawang isda yun at may nahuhuli talaga na ganong magkadikit na isda. Iniisip ko rin dati na kapag humingi ka ng isang bagay na maliit lamang sa isang tao, bibigyan ka kaagad. Pero isa lamang pala yung maling akala. So, nung elementary, ang hilig-hilig natin na maglaro ng taya-tayaan, tumbang preso, patintero, malunggay na pakaway-kaway, antaraywan, at kung ano-ano pa. Joke lang, hindi ko ginawa yun. Pang-girl yun eh. Antaraywa. Oy, talo ka doon. Hindi mataray ang mukha mo. So, isang araw noon nung grade 1 ako, pagod na pagod ako noon, kakalaro ng mga astig na laro. Antaraywa. Hindi yan. Yung tumbang preso, patintero at baril-barilan. Andito na si Cardo. Tumuko na kayong lahat. Kakatapos ko lang nun maglaro at uhaw na uhaw ako nun. Then, nung tinignan ko yung tubigan ko na may nakadrawing na bear, walang laman. So, wala akong ibang magawa kundi magtiis ng uhaw. Para akong isang manlalakbay na uhaw sa gitna ng isang disyerto. At halos mahimatay na sa sobrang uhaw kasi walang anumang mapagkukunan ng tubig doon. Hanggang sa may natanawan ako na natatanging pag-asa. Yung pinsan ko, umiinom ng tubig dun sa lalagyan ng kubra. Pero hindi natin may tatanggi na mas maganda yung tubigan ko kaysa sa kanya kasi may print na bear yung sa akin at hugis termos pa. Ang kaibahan nga lang, may lamang tubig yung sa kanya. Yung sa akin, wala. So, sa sobrang uhaw ka nun at sa sobrang desperado na makainom, nagsabi ako sa kanya ng marahan at may konting hiya. Alam nyo na, yung paawa effect, ang lagkit na ng laway ko. At tuyong-tuyo na rin ang lalamunan ko. Kaya wala na akong ibang option kundi ang manghingi. At kailangan ko na kumilos ngayon kasi baka maubos pa niya yung lahat ng tubig. O kaya naman may makahingi pa nun at maunahan pa ako. Nilakasan ko na ang loob ko at humingi na agad. Insan, sobrang tudong uhaw na ako. Baka pwedeng Anong kailangan kong gawin? Binugan niya pabalik sa tubigan yung iniinom niya na tubig. So, iniisip ko, parang hindi pamilya? Hindi ko sure kung ano ba talaga yung dahilan niya kung bakit niya yung binuga pabalik. Dahil ba ayaw niya akong bigyan? Or talagang ginagawa niya lang yon kasi yun yung kanyang nakasanayan. So, wala na akong nagawa nun kundi inumin yung tubig na binuga niya. Joke lang, hindi ko talaga ginawa yun. Katiri. May kunti pa naman akong dignidad. Kung ininom ko yun, di parang ininom ko na rin yung laway niya. Kung si Crush sana yung gumawa nun, okay lang. Pagkatapos niyang gawin yung karumal-dumal na krimen, hindi na ako umimik pa. Kahit sobrang mahirap ang loob ko nun, kasi hindi ako makainom ng tubig. At halos magdikit na yung panga ko dahil sa sobrang lagkit na ng laway ko. Sa sobrang kauhawan. Tinais ko na lang yung uhaw ko hanggang sa makarating ako ng bahay namin. At least, hindi lasang laway ng ibang bata. Madalas rin magkaroon ng mga maling akala ang mga tao sa akin. Kagaya nung napapagkamala na bata pa ako. Kagaya noon na quarantine yung lugar kung saan ako nakatira para mag-aral ng college. So, bawal noon lumabas sa mga 18 pababa.
So ako na 19 years old na, proud na lumabas. Kasi alam ko na mas matanda pa ako sa edad ng pinakabatang pwedeng lumabas. Then, habang nasa labas ako, nakita ko ng mga nagbabantay. At nagsisita dun sa mga batang bawal lumabas. At sinabing, Tutoy, pasaan ka? San ka galing? Ilang taon ka na? Na para bang sinasabi niya na, Oy, bata ka pa, bawal ka pa lumabas. so ang ginawa ko ay nilabas ko yung ID ko na merong date ng kapanganakan ko na nagpapatunay na 19 years old na ako. Mukhang bata lang, pero matanda na pala. Napagkamalan din ako noon na tendero sa isang bangketa. Noon kasi pumunta ako sa bayan kasi yung teacher namin sa PE, may pinagawa sa amin na video demonstration ng exercises. Then sabi niya, dapat ang outfit sa demonstration ay naka-white t-shirt at naka-pajama ha. So yung iba, naka-prepare na yung mga pajama at t-shirt nila sa bahay nila. Samantalang ako, wala. Tapos yung kapatid ko, wala din ganun. Wala naman ako mahihiraman na kapitbahay dito kasi baguhan pa lang ako dito at hindi ko pa sila mga kilala. Kaya bumili na lang ako sa bayan. Pagkatapos ko bumili ng pajama, bumili na rin ako ng calculator kasi may test kami kinabukasan sa math. At wala akong pang-compute ng x squared plus 2x plus 2 sin cos tan squared of 51. So habang bumibili ako ng calculator, mahina ang baterya ng unang calculator na ibigay sa akin. Kaya ang ginawa ko, pinapaltan ko. Ha! Madali na akong mamimili. So, nung nakapili na ako ng magandang calculator, nagbayad na ako. Kaso, walang panukli. Kaya umalis muna yung tindera para magbabarya. At naiwan ako na nakatayo sa labas ng tindahan, nag-iintay, hawak-hawak ang calculator. Then, biglang may babaeng dumaan at tinanong ako na, Ay, kuya, magkano yung ganito nyo? Hindi po ako magtitinda dito. Nagsorry siya sa akin. Tapos bigla na siyang umalis na tawa ng tawa kasama yung mga kasama niya. Mukha ba akong magtitinda? So, ayun mga ka-Dino, maraming salamat sa 100,000 subscribers! Maraming salamat sa suporta at sa oras na binibigay nyo sa panonood sa mga videos ko. Hindi ko yun malilimutan at dahil nga 100,000 na tayo, nakuha na rin natin yung Silver Play button! Unbox na yan! So, ayun, kapag binuksan natin, makikita natin yung black. Foam lang pala. At syempre, itong maliit na card na nagsasabing, Congratulations on your subscriber milestone! You are a nice part of blah 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 blah. Great care by Rick. At syempre, itong letter na nanggaling daw sa CEO ng YouTube. At ito na yung... Praise reveal. Muntik na ako doon ah. So, naka-plastic yung silver play button at huwag na kaya nating alisin. Parang maganda yung nasa plastic na lang. Ibalot kaya natin ng marami pang plastic. So, mamaya natin alisin sa plastic. So, ito naman yung recognize your team Then, ito yung para hindi mag-moist. Ayun, hati tayo. Pagkain yata yan. O yan, kainin mo para magaya ka na sa daing. So, simulan na natin siyang tanggalin sa plastic. Oops, bawal makita mukha. Hoy, ang hirap mo videohan. Umayos ka nga. Ala, bakit ako hindi kita sa video? So, pag tinanggal mo yung plastic niya, makikita mo na talaga yung tunay na ganda. Ang kislap, ang bango, at ang bigat-bigat. Naaalala ko pa noon, tuwan-tuwa na ako nung nakakuha ng Tonsina na Tale of L. Kasi iniisip ko noon, wow, may mga paborito na akong YouTuber na nakakakuha ng 100,000 subscribers. Pero hindi ko akalain na makakakuha rin pala tayo noon. Nung nakita ko kung gaano kaganda yung silver play button, pinangarap ko rin na magkaroon noon talaga dati. Kaya nagprosige ako noon at gumawa ako ng channel ko, tapos nag-upload agad ako ng isang video. So, yung unang video ko na ginawa, which is yung napaka-cringe. What? Napaka-cringe? Ang tagal ko nun ginawa. Tapos nanonood din ako ng mga technique sa YouTube kung paano lumago agad yung views, gaano kadalas dapat mag-upload. At dahil nga nakita ko nun sa isang tutorial na pag madalas ka daw mag-upload, mas madami yung makukuha mo agad ng views, mas mabilis lalago yung channel mo. So pagkatapos ko mag-upload ng isang video, isang araw lang, gumawa ulit ako ng isa pa. At in-upload ko siya isang araw pagkatapos kong may upload yung una. Noon inisip ko na, naku, walang pag-asa to. 1 month na, 30 views pa lang. Isang view, isang araw. Tapos pinromote ko yung channel ko sa mga kaklase ko, sa mga kakilala ko, at kahit sino kakilala ko. Oo nga, kakilala ko nga.
merong mga nanonood at syempre meron ding tumanggi. Pero hindi ako sumuko. Nagkaroon ako ng 12 subscribers. Tapos sinadya sa akin ng kaibigan ko na makipag-sub for sub ka. Sasubscribe mo yung tao, tapos sasubscribe ka rin niya. So, ganun nga ang ginawa ko nun. Nakipag-subscribe ako sa iba't ibang mga channel sa YouTube at pinagpuyutan ko yun. So, noon meron akong 50 subscribers. Tapos nung nakipag-sub for sub ako, naging 150. Puyat ako, magdamag, pakikipag-sub for sub. Tapos kinabukasan, nagkaroon ako ng 150 subscribers. Tapos pagkatapos ng isang araw ulit, naging 50 ulit siya. Bumalik na lang ulit sa dati. Lugi? So noon wala talaga akong napala nun. Napuyat lang ako nun at pagkatapos ay tinigil ko na. At dahil nga determinado ako at hindi ako nawawala ng pag-asa, nagdire-diretso pa rin ako nun sa paggagawa. Kulay pink pa nun yung damit ko. Then nung gumawa ako ng content na about sa school, nadiscover ko na ang cute pala ni Tony kapag nakaputi. So binago ko yung OC ko, medyo tumaba, tapos puti na yung damit. Medyo nag-iba na rin ng konti yung boses kasi gumanda-ganda na yung pang-record ko. At pagkatapos nun, medyo dumami-dami na yung mga nanonood sa akin. Then sunod kong ginawa na animation ay yung tungkol sa birthday. At walang masyadong nanood. Okay lang. Sino ba naman ako para panoodin? Tapos nag-upload ako ng baril-barilan experience at medyo dumami yung views niya. Tapos sunod yung uri ng classmates, tsaka yung weird na panaginip. At umunti ulit yung views doon. Hanggang sa hindi ko na lang masyadong pinansin yung mga views at gumawa na lang ako ng gumawa. Tapos in-upload ko siya sa TikTok at maraming tao yung nagustuhan yung content ko. Tapos nag-subscribe sila sa YouTube channel ko. Then boom! Na-reach ko yung 1K subscribers! Tuwan-tuwa na ako nun. Kasi nakompleto ko na yung isang requirement para makasahod. So yung isa 4,000 watch hours at dun talaga ako nahirapan. Hanggang sa sobrang dami na ng videos ko, hindi pa rin siya umaabot sa 4,000 watch hours. At dun sa animation na commute experience, dun ako nakakakuha ng 4,000 watch hours. Kasi maraming nanood nun at tsaka medyo mahaba yon. Then nung na-monetize na ako, 10,000 yung nagastos ko kakapapauli-uli ng bayan para intindihin yung mga PIN, tsaka yung bank account. At nakailang akong pauli-uli kasi nagkukompleto ako ng mga requirements. Kasi kinailangan ko pa nun magpa-ID. Kasi sabi nila, Naku, Toy, hindi ko pa pwede bigyan namin ng bank account kasi wala ka namang ID eh. meron po akong school ID. School ID? Hindi namin yun. Hindi naman pwede yun. Walang pirma. Kailangan ID na may pirma. So, nagpa-ID pa ako nun. So, pagkatapos ko magkaroon ng bank account, sumahod ako at ibinili ko agad ng laptop. Kasi iniisip ko na, ay, madali mag-animate kapag laptop na ang gamit. Kasi, basta, madali na doon. Madali. Yun ang gamit ng mga professional na animator eh. Pero hindi. Kasi lumipat ako sa phone kasi nagka-crash yung laptop ko at hindi ako makapag-drawing doon ng maayos. So lumipat na lang ako ng pag-animate sa phone ulit. At yon ang naging journey ko sa YouTube. So ayun, maraming salamat ulit sa 100,000 subscribers. Sana magtuloy-tuloy po at patuloy niyo akong suportahan sa pagtakbo bilang mayor. Oh! At doon nga pala, meron na nga pala akong binibenta na merch sa Shopee. Just click the link in the description. May binibenta ako sa Shopee na mug na may print na Tony. So, kukunti pa lang yon. Sa ngayon kasi, on process pa yung paggagawa nun. Piniprint pa siya sa tasa. Kaya, maaaring wala pa yun doon. I-follow nyo na lang yung shop ko sa Shopee sa pamamagitan ng pag-click ng link sa description sa baba. So, abangan nyo na lang kung kailan ko may ibenta at magiging available yung mga mug. O nga pala, magbibenta rin ako doon ng stickers at ginagawa ko pa lang yung designs. Kaya abang-abang! Babayabado! At shoutout nyo nga pala kay Marivic Martinez at Carl Mark C. Tobias. Mga kaibigan ko, maraming salamat sa pagsuporta. Shoutout rin kay Andrew Gongon, Maxel Jan Reyes at Jan Laidrich Pereye. Yan yung mga kaibigan ko na artist. Shoutout din kay Jeffrey Montero, Missy Animation at Zam Animates. Mga animator din sila sa YouTube. Tingnan nyo na lang yung link nila sa description. Shoutout rin kay Danny, City for Hana Salikula, Yuka Ella Laurente, at kay Andy Ardena, at Marshmello.
Nico Said Marpuri, Jay Colette, at marami pang iba. Bye-bye! Maraming salamat ulit ka, Dino. Bye-bye, abadu!